and C. Ito po yung pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatid. And habang ipinagdiriwang natin ang second Sunday after the Epiphany, inaalala din po natin yung sabi ko nga po kanina, yung mga kabataan natin. And at the same time, ito po yung napagkasunduan natin na celebrate natin ang everybody's birthday. Doon po sa verse 29, ang sabi po doon sa ating binasa, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa fast forward mo na anak, nabasa naman na yan. Yan, thank you. Sa ating pananalita, sa ating pananamit, sa ating pakikipagkapwa, sa workplaces, o maging sa loob ng ating tahanan, sa ating kapwa mananampalataya, sino na po ba ang nakikita nila sa atin? Ano na kaya ang kanilang ikinukwento sa iba tungkol sa Diyos natin? So makikita natin doon, dapat ay nanonotice o napapansin na ng Panginoon, anong nakapalibot sa atin, yung identity na meron tayo sa ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi nga po ng mga manunulat na dapat talaga, yan yung must sa ating mga Kristiyano. Kaya tignan mo yung katabi mo. Si Jesus na po ba ang nakikita natin sa kanila? Yan po. Alam niyo po, even in giving ourselves to others, to the work of the Lord, dapat si Jesus ang kanilang nakikita at nararanasan. Sa akin pong paglilingkod bilang isang pastor, may mga pagkakataon na namamasyal po ako at minsan sa aking pamamasyal to sa mga kapatid, nagpunta ako sa kanila dahil ang bahay nila ay nasa gitna ng bukid. Nakamotor lang ako noon. Pagdating ko doon, wala yung mag-asawa na mga kapatiran at ang sabi ng mga nandoon na kamag-anak nila, kasi compound yung tirahan nila nasa gitna ng bukid, ay nagpunta raw o nagtungo ng bayan at naglako ng kanilang mga paninda. So nagbili na lang si pastor at ang sabi ko ay, pakisabi na lang po, dumalaw si pastor at babalik na lang po ako. Yeah. So ako po yung umalis doon dahil mainit summer. Nung makakita ko ng puno, na mahinga ako ng konti doon at uminom ako ng tubig na baon ko. Doon sa malayo, nakita ko na merong approaching na tricycle. Wala namang ibang dadaanan pagkagaling ka sa kalsada patungo doon sa kanilang lugar kung hindi yung daan din na lalabasan mo. So makikita mo sila po. So nakita ko na pagwaring sila yon. Nung nagkakwentuhan kami, nagkumustahan, sabi ko ay galing po ako sa inyo at bumisita at makikipanalangin, sabi ko gano'n. Sabi nga po nila ay nagpunta sila ng bayan at naglako ng kanilang mga ani. At alam kong pagod din sila, kaya nagpaalam ako noon at sabi ko ay babalik na lang po ako. So on my way out, naghihiwalay kami gano'n. Mamaya is sumisigaw si Ateng at mayroon siyang isinupot na binigay ka pastor. So nagpasalamat ako pero hindi ko na binusisi kung ano yung laman noon. So nagpunta ako sa iba pang mga bahay ng membro at nung umuwi na ako sa bahay, naalala ko yung binigay ng kapatid. At sabi ko, baka pwedeng isama sa iluluto ni May. So tuntua akong binuksan yun at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mayroong mga ganong biyaya. Nung binuksan ko ay nakita ko na yung talong po kasi yung produkto na maraming butas. At pagka yung talong ay may butas, di ba, tinatanggal natin yung nasira. So pag tinanggal mo, halos wala ka ng may luluto. So ganun po, Ganun pa man, bumalik ako doon sa kanila at nagkwentuhan kami nung mga sumunod na araw. Ang ating buhay ay binabasa palagi ng mundo. At doon nila minsan ibinabatay ang kanilang pagkakilala sa atin bilang mga mananampalataya. Our witness and day-to-day dealing means so much to them.
If we treat them well, mararamdaman nila ang Jesus na meron tayo. If we provide them with what we can give, they will definitely say thank you and even worship the same God that we are serving. Subalit, if we are offering them the worst of us, yung dating ugali natin, yung dating pagkatao pa rin ang nakikita sa atin, ang pagiging makasarili natin kung minsan, they will never know Jesus. They would not even notice na born again na nga tayo at binabago ni Kristo. Ngayong araw na ito ay linggo na naman. Kung hindi man tayo lahat ay religiously nagpupunta sa panambahan tuwing araw ng linggo, perhaps marami sa atin ay nagpupunta and we are offering our life to our Lord as our testimony. Or even tomorrow, paglabas natin sa ating mga gawain, sa pakikitungo natin sa iba, ang tanong sa atin is, are you willing to offer Christ to them? The real Christ that changed you. Si Jesus na kayang ipagkaloob ang lahat ng needs mo so you can also be an extension of His grace for others to believe. Sa verse 30 po, ang sabi, siyang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit kaysa sa akin sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako sinilang. New Year na po ngayon, dapat po nakikita sa atin ay yung bago nating pagkatao. People should now make their own assertions na kapag nakita nila tayo, hindi na nakikita yung dati. Excited na sila na makausap tayo, na makasama tayo, na marinig yung kwento natin about sa ating pananampalataya. When people started to notice something a little strange about us, kapag parang naninibago sila sa kilos mo at pananalita, kapag napapansin nilang dati ay hindi ka naman nagsasalita at nagpapahayag about sa pananampalataya mo, magalak tayo dahil the work of the Holy Spirit in us is manifesting. Amen po ba? Nakakataba ng puso kapag nagsisimula ka ng kagiliwan dahil sa bagong ugali mo, bagong estilo ng pakikitungo mo sa iba. Lalo na kapag narinig natin yung mga sinasabi na ang laki na ng pinagbago ng taong yan. Mula nang na-born again. Or, alam mo, hindi naman dati siyang ganun. Kapag may gagawin, laging tumatakas, laging nag-aalibay. Pero ngayon, nagpapauna pa siya. Siya pa nagpapasimuno. Or, minsan marinig natin, mainam yung nasumpungan niyang mga bagong kasama at bagong simbahan. Tapasin ko, mula nung nagpupunta siya doon, ang daming nabago sa taong yan. Hindi po ba mas maganda na yun na yung kwento ng mga kakilala natin sa atin? Na kahit hindi ka magsalita ng patungkol sa relasyon mo sa Panginoon, the way we interact with them reflect or manifest the glory of the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ito yung sinasabi sa atin ni Juan, sa ating mga binasang mga talata kanina, na dapat matagal ka man, dumaan sa pagsubok, o anuman ang kalagayan mo ngayon, hindi nawawala dapat yung mukha ni Kristo sa buhay mo araw-araw. Sigurado si Juan sa kanyang pagkilala kay Jesus nang sabihin niyang siya ang tinutukoy ko. Sigurado din tayong marami ang tunay na nakakakilala sa atin. Ang tanong is, kapag ba pinag-uusapan nila tayo ngayon, yung bago ba nating buhay ang kanilang paksa? Mas pinakikilala na ba nila tayo sa iba dahil sa bagong pananampalatayang ipinamumuhay natin? O ang kwento pa rin nila ay yung dating tayo?
New Year na po, dapat po yung new you ang nasasalamin sa atin. The way we talk, sa ating mga gesture, sa ating pakikisalamuha, sa ating pakikipag-communicate sa iba, dapat po ay bumabalik na ito as a form of worship sa ating Panginoon. At ang pinakamahalaga sa lahat, nagiging kaakit-akit na tayo sa ating kapwa. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mas kaibig-ibig ka na ngayon. Lakasan nyo, huwag nyo ibubulong. Sometimes we need to hear from our brethren, sa ating mga kapatiran, na may mga ganun na tayong observation sa kanila. Diba? Para ma-encourage sila lalo na mas maging mabuti pa sa kanilang pananampalataya. Sa 31, ang sabi po, hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako inaparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Every time we have a communion, itong si Batang Eli, yung apo ni Ate Evie, hihintayin niyang matapos lahat na tumanggap ng mga elemento ng communion. Then after that, automatic yung bata tatayo. Kukolektahin niya lahat ng mga empty cups, ilalagay doon sa tray na provided. Nung una, tumitingin niya sa akin doon, pag nakolekta niya lahat, nandoon. At sinasalubong ko siya. But this lately, pumapanik na siya, ipinapatong niya yung mga empty cups doon sa communion table. We are boldly witnessing for Him by our actions every day. Kung titignan natin yung bata, marahil hindi niya alam yung ginagawa niya. Maybe he's just even playing. Naglalaro lang siguro siya, yun ang kanyang nararamdaman. Pero sa mata ng kanyang Diyos, this kid opened up a ministry tailored, made for him. Amen po ba? Gumawa siya ng sarili niyang ministeryo. Na kahit hindi niya nauunawaan pa siguro, yung ginagawa niya, dala ng kanyang kamusmusan, time will come, lahat ng ito ay babalik sa kanya ng Panginoon. And he will start talking about this little ministry na sinimulan niya sa kanyang Panginoon. Alam mo, nung maliit pa ako, nangunguha ko ng mga cups. Ipinapanik ko. Are we boldly witnessing today sa pananampalataya natin sa ating Panginoon? Or nabubuhay pa rin tayo doon sa kapag may gawain, kapag may ganito, we are sending alibis, reasons, instead na maging bahagi tayo ng ministeryo ng ating iglesia. Sa 34, ang sabi po, ngayon ay nakita ko siya. Pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. God's blessing dwell on His people. Sabi nga po, kung bibilangin natin ang lahat ng pagpapala natin mula sa Diyos, wala ka ng panahon pa upang mabilang yung ibang mga bagay. Do you believe that? Kahit bilangin mo yung mga kamay mo sa daliri, yung mga daliri mo sa iyong kamay, isama mo pa yung daliri mo sa iyong mga paa, maghapon ka mang magbilang. Hindi mo kayang bilangin ang lahat ng tinanggap mo sa iyong Panginoon. Amen po ba, church? Kaya sabi doon, concentrate on counting your blessings and you'll have little time to count other things. Minsan kasi binibilang natin kung ano yung para sa atin, kung ano yung pakinabang natin, and we tend to forget na napakarami palang blessing mong natanggap na sa Panginoon. And there are times we fail to even say, thank you, Lord.
Kaya hindi tayo makapag-witness kung minsan. Kasi pag binilang natin, yung tingin natin na pakinabang natin, talagang kulang. Saka na ako pupunta, Lord, kasi wala akong pamasahe. Wala akong pang-offering. Wala kaming isasain. You forget to count the blessings that you receive every day from the Lord. Blessing becomes the proof of our faith. At nakadesenyo ito upang hindi magkulang ang bawat isa sa ating pagpapatotoo. Tumutulong ang mga pagpapalang ito so others might be converted and give their lives as well sa ating Panginoon. Kaya if you count your blessing, madami talaga yan. At kaya dinadamihan niya ng Panginoon araw-araw para matutunan mo ding i-bless yung buhay ng iba. Amen po ba? Ito yung marami sa atin na hindi maintindihan. Na kahit hindi ka nananalangin, kahit hindi ka humihingi, dumadaloy ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. At hindi ba napapansin, kahit ikaw lang ang mananampalataya sa iyong pamilya, pakinggan niyo po kahit ikaw lang yung simba ng simba kada linggo, kahit ikaw lang yung nagpupursige, na pinapanalangin sila, pag dumarating ang pagpapala sa iyo, hindi po ba nakikinabang yung miyembro ng inyong sambahayan? Hello? God is continuously showing to you na kaya kanyang busugin, kaya kanyang maging sapat araw-araw so that you can extend His blessing to others. Kaya yung isang kanta na kinakanta natin, yung Count Your Blessing, pag ninamnam mo yung nilalaman nun, mapapasay, thank you Lord ka na lang. Dahil alam mong hindi nagkulang sa'yo ang Panginoon. Kaya kung ang puso mo ay kakarampot lang ang ibinabalik sa Kanya, pansinin din po nating mga kapatid na hindi ka too much involved sa business ng iglesia, sa ministeryo ng ating Panginoon. On the other hand, kapag ikaw, tandaan niyo po ito, kapag ikaw ay busy, pinamumuhay mo yung pananampalataya mo, tignan niyo po, lagi kang nakakonekta doon sa puno, doon sa church. Hello? Na-realize niyo po ba yun? Kapag lagi kang umiiwas sa gawain ng Panginoon, hindi ka rin lagi nakakonekta doon sa puno. You don't even care sometimes sa business ng church. Ano ba yung programa ng church? Ano ba yung ginagawa ngayon? Ilang taon na ba ako? Bakit sila nagsasama-sama na pare-pareho ang taon? Bakit ako parang naiiwan? When we approach today the altar with our hands holding our individual, my birthday gift to Jesus, think how much faith you're going to put in it. Isipin natin kung paano natin sisimulan na tunay na maging tapat na nga tayo sa ating Diyos. Some of you will literally count His age. Marahil yun yung kanyang ilalagay doon sa kanyang giving. Ang tanong is it really enough? Is it really worth it? Or we will not mind anymore how much we will give and we're gonna pour our hearts in it. Kahit masakit, kahit alam mong may babayaran ka mamaya o bukas makalawa, pero dahil ibig mo na ding mabago ang buhay mo, you give this moment a chance at iaasa ang bukas sa Diyos mo. Church, the manifestation of our surrender depends on how our hearts
intentionally release all that we have, all that we are, and all that we are going to be. Araw-araw, ang nais ni Lord ay nakakapagpatotoo tayo para sa Kanya. At upang di ka magkulang sa pagsunod sa Kanya, inaasahan Kanya na maunawaan ang bagay na ito at doon ka lang magsisimulang mag-enjoy to count your blessings. At katulad ko, katulad ng maraming naniwala sa pangako ng Diyos na nagbibigay ng kanilang panahon, nagbibigay ng kanilang buhay for the kingdom, hindi mo na kayang bilangin ang tugon ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo at sa iyong pamilya. I'm saying this because I personally experienced it. I transferred the same faith kay Elijah. Sabi ko sa kanya noon, anak, pagka nagkatrabaho ka, ipag-pray mo na yung first fruit mo. Pag-pray mo, anak, na maibigay mo sa Panginoon. The rest will gonna follow. Kaya maligaya yung puso ko.